Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Awi Mix video. Ngayon po may balita tayo na bibigyan natin ng reaction. No? Ito ay mula dito sa ABC News. No? Halos sa dalawang oras pa lang kakalipas mula ngayon. No? So, itong balitang ito ay isang desisyon ng Amerika na gamitin itong bombang ito, no? Napakalakas po nito, no? Kahit na anong lalim yung bunker mo ay talagang kayang-kaya nitong wasakin, no? Kahit nasa ilalim ka pa o underground talaga yung bunker mo makapal, eh kayang-kaya nitong pasabugin yung kampo mo, o sinasabi nga nila bunker buster daw ito, no? So ito po yung video o yung balita. Tingnan po natin, napasok lang ito, no? Natin, ito po, mula ulit sa ABC News. One issue about a possible attack is the 30,000-pound bomb that is part of the U.S. arsenal. It is known as the Bunker Buster. Although it has been tested, it's never been used in war. ABC's Martha Raddatz explains. Grabe, no? Yung pong nakita niyong video na yan, yan ay yung tinest, no? Hindi pa yan yung paghulog ng bomba na actual na gagawin pa lang yan, no? Yan ay dinisisyonan na ide-deploy yan doon sa Iran, no? Ito kasi Iran masyadong pasaway, no? Ayaw paawat, no? At talagang gusto nila nga mag-create ng isang tinatawag nilang nuclear, no? Kasi delikado na magkaroon sila sa klase ng behavior nila, no? Na magkaroon sila ng ganong sandata, no? Sira ulo gagamitin talaga nila yon. So, etong klase ng bomba na ito, i-deliver ito ng isang high-tech stealth jet ng Amerika. So, tuloy po natin itong balita. This bomb, the Massive Ordnance Penetrator or MOP, can only be delivered by the B-2 stealth yun bomber. Po, B-2 stealth bomber ang magkikerry niya, no? Kita nyo, ang laki ng bomba, no? Kung mapapansin nyo, doon sa malaki kasi itong eroplanong ito, no? Yung B-2 stealth bomber. So, hindi ko alam kung ilan yung piloto nito, pero makikita nyo doon kung gaano kalaki yan, no? Doon sa sakayan ng tao, no? Yun yung bintana. So, ito yung tinatawag nila nga bunker buster, no? Kita nyo naman kanina kung paano pumasok sa lupa yung bomba, no? Ibinagsak, ano? At paano bumutas sa lupa, no? So, ganyan po katindi yan. So, napakalaki, no? Napaka ilang pounds itong bomba na ito, no? At kulang na lang. Pag nilagyan mong nuclear to, talagang parang gano'n na rin ang sabog niya. So, play natin. 30,000-pound bomb can penetrate deep into rock and has been tested successfully numerous times, but has never been used before on the battlefield. The U.S. has used the smaller Moab, the 22,000-pound bomb, with success, blowing up caves in Afghanistan. But if the president decides the U.S. will... No? Pasok talaga yung bomba, no? Pasok talaga yung bomba. Tapos dyan pa lang sa sabog, oh. No? Pumasok na yun. Siyempre, ilang minuto na yung bago pa sumabog siya. No? Mabilis yun So, ang lalim na nang naabot ng bomba, dyan pa lang siya sumabog. Hit the Fordo nuclear facility, it will be the first time it's used. So there are some concerns about how effective it would be in an actual strike, since much is not known about Fordo, but there would likely be several of these bombs launched because of... So, ulitin ko po, no? Yung dito sa balita na to, first time pa lang gagamitin ng US to, no? Yung nakikita nyo sa video ay isang testing pa lang yon, testing, no? Gagamitin pa lang ito ng USA at mukhang ang unang makakatikim nito ay ang mga Iranian, no? Dahil matigas yung ulo ng kanilang presidente, ayaw sumuko at naiinis na yung Amerikano. Nauubos na yung pasyensya nila. Nakikialam sila kasi dun sa gera ng Israel at saka ng Hamas. Alam naman natin yung Hamas, may ginawa silang hindi makatao dun sa nung time na may mga dinukot silang tao. Kaya naman yung mga Palestino ng Hamas,
pinuntirya sila ng Israel. Ngayon, nakikialam tong Iran. Ano ang sabi ng Israel, ng presidente? Yung mga gagamitin nyo sa bomba, ibili nyo na lang ng mga pasilidad sa ospital, idagdag yung budget sa education. Yun ang sabi ng Israel, wag nang makialam. At pag nakialam, mukhang merong hindi magandang mangyari. So, eto nga yun. At dito, sa palagay ko, makikialam na yung US. The uncertainty, and of course, the U.S. still wants to get all its assets into the region. Our thanks to Martha Raddatz for that. A key concern about the bomb is the potential release of radioactive material. The International Atomic Energy Agency says the hazard will be limited to the areas that are directly around the nuclear site. So, yun po, no? Ulitin natin yung video, no? Yung pagbagsak ng bomba, pag-release ng bomba ng B-2 stealth bomber hanggang sa pagbaon niya, no? At tuloy-tuloy na natin yung video. So, ito po, no? Ulitin po natin ulit. The 30,000-pound bomb can penetrate deep into rock and has been tested successfully numerous times, but has never been used before on the battlefield. The U.S. has used the smaller Moab, the 22,000-pound bomb, with success, blowing up caves in Afghanistan. But if the president decides the U.S. will hit the Fordo nuclear facility, it will be the first time it's used. So there are some concerns about how effective it would be in an actual strike, since much is not known about Fordo, but there would likely be several. Grabe, no? 30,000 pounds. Malakas na sabog po yun, no? Talagang, alam nyo naman, pag lupa ang nasa ilalim ng lupa, kailangan talagang malalakas ang bomba mo para umubra. Baka mamaya, tatalbog lang yan. No? Sa labas lang puputok. No? So, hindi natin alam kung anong teknolohiya meron yung Iran. Kung bakit malakas ang loob nila. Although sa napakalapad ng bansa nila kumpara sa Israel, no? Mahirap din matuntun kung saan ba yung area ng mga bunker nila. No? Kung may mga top secret sila. Pero malamang para sa akin, napag-aralan na ito ng intelligent. No? Alam na nila yung location nito. Maaaring may ilang porsyentong di nila alam, pero malalaman at malalaman pa rin nila. Ika nga sabi ng Amerika, kontrolado na nila yung airspace ng Iran. So, ulitin ko, no? Itong bombang ito ay hindi pa ginagamit, gagamitin pala. First time. No? Sana naman na mas maganda kung hindi na lang gamitin at sumuko na lang ang Iran. Para wala nang gulo. Unconditionally surrender. Ginawa nung Japan yan dati. Unconditional surrender nung matapos silang pagsaka ng bomba atomika. Ano? So, itong talagang issue dito is yung nuclear threat na pwedeng gawin ng Iranian doon sa Israel. At hindi naman talaga pwede mangyari. Kailangan makuha nila, mapigilan nila sa lalong madaling panahon. So, ipagdasal po natin na matigil na po ang gera dyan sa Israel at Iran. Ano? May mga kababayan po tayo dyan sa Israel. Meron din po tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa Iran. Ano? At parehas apektado ang mga Pilipino na nagtatrabaho dyan. No? At yun nga, yung mga nakatira din doon, mga panalangin natin sila na hipuin ng ating Panginoon ang puso ng mga presidente dyan para tumigil na yung gera. No? Gawin natin ito, siyempre, huwag natin kalimutan na tumawag sa Diyos sa pangalan ng kanyang bugtong anak, Yeshua Messiah, o kilala natin sa Jesucristo o Jesus Christ. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po.